Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. Magandang hapon sa mga OFW natin na all over the world, wherever you are. Good day sa inyo lahat. At meron tayong pag-usapan ngayong hapon na ito. But before that, gusto ko lang i-share sa inyo yung balita galing sa US, United States of America, yung nangyari kaninang umaga, gabi doon sa US, 8:30 p.m. Supposed to be merong grand ballroom, yung mga correspondent, mga reporters diyan sa White House hotel, sa isang ballroom, and there was an attempted assassination attempt against President Trump. So nasudyo naman yung gunman at na-detain na, pero may isang natamaan na secret service agent. Luckily nakasuot siya ng bulletproof vest at doon tumama yung bala. But sabi pa nga nila, kahit na yun nangyari sa kanya, he was very proud and in high spirits. So good news pa rin na wala nangyari kay President Trump. I think this is the third time na mayroong attempt sa kanyang buhay, because that was really intended para sa kanya, yung ano na yan, yung pagpasok doon sa ballroom na ang daming mga reporter from all over the US, kasi yon celebration of the freedom of speech day sa US. Correspondent something day yata, ng ganun. At nandoon yung mga prominenteng mga tao, especially yung mga cabinet secretaries ni President Trump. At hindi naman nakapasok sa ballroom dahil checkpoint dyan sa labas ng ballroom ng mga FBI at yung Metropolis, then yung mga Secret Service personnel. So naka-detain na ngayon yung tao na yun. Until now, hindi pa yata sinasabi kung anong identity ng tao na yun. So yun ang latest nangyari sa araw na to. At dito naman sa Pilipinas, ito yung pag-uusapan natin. Maraming nangyari noong nakaraang linggo, the past Friday, Saturday, maraming pangyayari, at it was overshadowed by the event na nangyari kasi doon sa The Prague. Sa Prague, Czech Republic. At kasi nagkaroon nga ng problema dahil parang mali yung report or pag-announce ni President Bangag regarding that incident. Ngayon ay maraming nandito sa kampo ng mga DDS nagsasabi na siya ay fake news. So yun ang nag-dominate ng topic yung nakaraang linggo. But meron ding ibang mga pangyayari, meron mga events na dapat i-discuss natin. Tulad nitong bail hearing ni Ramon Revilla o Bong Revilla dyan sa Sandigan Bayan. We have to discuss that at bigyan natin ng komento kung ano ba ang nangyari dyan. Then yung freeze order ni Martin Romualdez na inisyo ng tawag nito ombudsman, and at the same time yung pag-deny sa kanya ng clearance, medical clearance para alis ng Pilipinas at pupunta na Singapore for an angioplasty procedure doon sa Singapore. At first hindi inalaw, pero nakaalis din siya dahil parang lookout bulletin lang, dahil wala pa naman siyang indictment, hindi pa naman siya indicted
dyan sa ombudsman at hindi pa nakasampa ang plunder case niya sa Sandigan Bayan. So, pwede pa siyang umalis. Ano lang yun, lookout bulletin, parang ganun, na sa immigration na kung alis siya, sisitahin siya. At hindi yata kailangan ng clearance yung mga ganyan. I think this is the same case nung kay GMA na inisyuhan ng the same prohibition, na hindi denying the clearance for a trip abroad by De Lima, nung Secretary of Justice pa si De Lima. So almost the same, na hindi naman inalaw yung kay President GMA at na-detain pa siya kaagad nung time na yun. So yun ang nangyari kay Romualdez. Then i-analyze natin kung may mga political implications ba itong pangyayaring ito. Yung pagkahuli ni Ramon Revilla, na hindi naman siya sana active na senator, wala na siya sa ganyang posisyon na senator dahil natalo siya noong nakaraang 2025 midterm elections, but still siya pa rin ang nasampahan ng kaso. And then we have to visit also yung nangyari na judgment or opinion or strong na statement ng justices ng Supreme Court with regards to the budget at yung with regards to the program and program funds na napakalaking anomalya na ginawa ng bangag na nating presidente at ang legislatura. So, dyan sa topic natin, parang nagka-biyak-biyak na ang mga involved dyan sa Malita Syndicate. So, kanya-kanyang na sila, hanap ng palusot para hindi sila ang madiin kung sakaling magpalit ng administrasyon at magsimula na yung mga investigasyon at ang pag-file ng mga demanda. Yan ang preparation nila. Or the other way is to get out of the country at magtago tulad ng ginawa ng Saldico. That's the best option, para sa kanila. But there we have an extradition treaty with the other countries, and mayroon din tayong red notice sa Interpol. So di ka na-live peacefully kung ganyan ang gagawin nila. So siguro sabi pa nga ni Martin Romualdez, lalaban daw siya. So ano bang nangyari doon sa hearing? Actually this is a bail hearing. Humingi ng right to bail si Bong Revilla para pansamantalang labas siya by posting a bail dyan sa charge na malversation na sinampa sa kanya ng ombudsman. At doon sa hearing na yun, nag-appear ito si Bernardo. At ng statement ni Bernardo na si Bong Revilla daw ang may pakana, ang mastermind dyan sa ghost project dyan sa Pandi, Bulacan. At si Bong Revilla ang lumapit sa kanya at humingi nga ng pundo. So this happened I think June nung 2024. So senator pa si Bong Revilla at that time. Si election is May 2025. So ang nangyari, nakipag-meeting sa kanya daw si Bong Revilla. Then after that, after end of December, nag-deliver na siya ng set amount na pinag-usapan. Ang first delivery niya is 125 million doon mismo sa bahay ni Bong Revilla. Then nakapag-deliver rin yung driver niya noong February ng 250 million doon din sa bahay ni Bong Revilla. And the last delivery was March. That was before the
election, the midterm election, sabi ni Bernardo, nag-deliver daw siya ng 125 million sa bahay din ni na Bong Revilla dito doon sa Bacoor, Cavite. So yun ang sinabi ni ah, Bernardo. Hindi ko malaman bakit umiyak pa siya nang tinanong siya na meron ka bang naisip na paraan kung paano bawasan man lang o mawala itong korupsyon dito sa bansa natin. At may drama pa siya, umiyak siya. I don't know kung ano bang reason kasi it's not logical na iiyak ka. Kung ano kayang naisip niya o kasama yung sa script na iiyak para naman yung empathy ng tao mapupunta sa kanya. Pero alam naman natin na talagang hindi siya nagsasabi ng totoo. Naging star witness siya na talagang involved naman siya dapat yan sa korupsyon na yan. Isa siya sa mga naghanap ng paraan para magiging pera yan, no, na paghahatian nila dyan sa loob ng DPWH. So, hindi natin masabi na hindi siya isa sa mga hindi siya list guilty. Hindi siya list guilty kasi siya isa sa mga promotor na magiging successful yung operation na yan sa pagnakaw ng pera ng flood control dito sa may Bulacan. So, yun ang sinabi niya. May isang nagtestigo rin with regards to that matter, si Opalincia, tinanong siya kung ano bang involvement niya dyan. Sinabi niya, siya lang nagprepara ng budget sa mga projects na yan. Ang iba ghost project, but hindi niya alam yung lagayan na nangyari ng sinabi ni Bernardo. So doon dito sa mga sinasabi ni Bernardo, walang corroboration with other persons. Wala rin siyang mga hawak na mga dokumento or any other proof of evidence na merong ganyang nangyayari. Kaya yung kampo ni Senator Revilla or Bong Revilla, former Senator Bong Revilla, kampante na mag-grant yung hiling nila na magkaroon ng bail si Bong Revilla at pangsamantalang makalabas din sa kaso niyang malversation. Sabi nila, wala naman corroborated facts. Wala naman siyang patunay na talagang nag-deliver siya. Only his words. Words lang ni statement lang ni Bernardo. Kaya they are hoping na si Bong Revilla ay labas din na sa pamamagitan ng bail. So yun ang kwento kay Bong Revilla. Ngayon, ugkatin natin bakit pala na-involve si Bong Revilla? O bakit kaya? Sabagay, nung una kasi nangyari, yung sa kay Corona, I think, kaya ang dahilan na piit siya, nakulong siya kasama si Jinggoy. Parang may bahid na rin ang kanyang personality na yung pera nga na almost 100 million na pilit na ipabalik sa kanya na hindi niya binalik, di ba? I don't know kung hanggang ngayon may kaso pa yon. Pero itong kaso na ngayon, maraming nagtataka. Bakit si Bong Revilla ang sinama diyan kung talagang kung pakinggan mo yung mga reasoning ni Bong Revilla, hindi talaga siya involved diyan. Pero I think yung itinama rin sa patunay na nag-deliver ng pera. Pero hindi si Bernardo. Di ba? Di ba minention ng Marines si Bong Revilla na diniliberan nila ng pera? So, hindi natin malaman kung saan ba dyan ang katotohanan. Ngayon, ito nga, nung ginawang unang scapegoat
sabihin na natin, ito si Bong Revilla, o para malihis nga, nung nakaraang taon ba ito na aresto o nagboluntaryo pala siya, na nung nagkaroon na siya ng warrant, nagpunta siya sa pulisya at sinabi niya na wala siyang kinalaman dyan, but still, dinitain siya. So yun ang nangyari. Ngayon, sa tingin ko, malaking dahilan dito ang politika dyan sa Cavite. Alam naman natin, nung una, nung panahon ng eleksyon, marami nagtataka dahil ito si Bong Revilla, kasama ito sa ticket ni Bangag. Kasama ito sa ticket ng mga Bangag. Ano ba yung pangalan ng ano nila? Partido nila. Kasama siya. Pero magtataka ka, bakit nalaglag ito bigla? Maraming nagsasabi na mga observers, pati na ako, na dahil nga nalaman nila BBM, ang kampo nila, na ito si Bong Revilla at some members of his family na hindi sumusuporta sa kanila, sa mga kandidato ni BBM, na doon sumusuporta kay Inday Sara, sa mga kandidato ni Inday Sara. Kaya tuluyan na siyang linaglag ng ano ba yung name ng partido nila, yung ticket ni BBM. So yun nangyari na hindi siya lumusot. Dati ito number 1 na senator dahil artista, masyadong popular, kaya naging number 1 siya. At there was a time nga bago siya na-detain, na siya ang supposed to be na standard bearer ng lakas para lalaban pagka-presidente. Isa nga yun sa mga reason na talagang diniin siya para hindi siya makatakbo at pinakulong siya. At ngayon, at this time, I think the same reason na kung hindi yata ito, I don't know kung tatakbo ba siyang senator. Dahil tumakbo na siya nung 2025, I think by 2028 tatakbo din ito. At siguro some of the relatives, mga anak ni Bong Revilla, yung kapatid niya, baka tatakbo din gobernador. Kaya ngayon, meron ng congressman itong anak si Bong Revilla. Nandiyan si Lani as mayor ng Bacoor, Lani Mercado Revilla. At ang isa sa mga naglalaro dyan sa politika, na tatakbo yung kapatid niya sa pagiging gobernador. Ngayon ay nasa baluarte, nasa hawak ng mga Rimulya. Kaya ito, in preparation for the 2028 election, nagkaroon na ng mga move ang mga Rimulya para hindi ma-intrude ang kanilang baluarte sa politika dyan sa Cavite. So, isa yan sa mga reason. Ngayon, ito si Bong Revilla, kasama niya na Tambaluslos ito, Martin Romualdez. In fact, noong 2022, nirecruit nila si Inday Sara para tumakbo na Vice President, at ito ang partidong dala ni VP Inday. Kasi yung hukong ng pagbabago ay hindi naman national party. So yung lakas si Indy ang nagiging partido ni Inday. At naalala ko pa noon, kasama si Gloria Arroyo, si Bong Revilla at saka si Martin Romualdez sa bahay ni Bong Revilla sa Cavite. Doon na naman pa si BP Inday being a new member and the standard bearer of the Lakas CMD party para pagka Vice President. So talagang iisa lang sila, lalo na si Tambaluslos at saka si Bong Revilla. At
totoo rin naman na close friends talaga sila. Magkakaibigan sila noon pa. Kaya, itong pagkakulong, pupunta na tayo sa analysis kung anong pangyari. Itong pagkakulong kasi dati, ang akala ko na ang nagtulak nito ay si Martin Romualdez. Nagkakamali pala ako. Kasi nagugulat ako noon bakit pinakulong yan? Bakit hindi pinoprotektahan? Na magkasama naman sila kasi New City. Sa bagay, si Martin, magkasama nga sila, hindi, tinatridor naman. Siya naman nagplano dyan sa paano impeach si BP Inday Sara at yung grounds na inisip nila, yung confidential fund. Sina Martin na nag-formulate ng formula na yan. So, hindi rin naman ako maniwala na siya ang nagtulak diyan sa pag-implicate ni kay Bong Revilla as being the mastermind of the flood control ghost projects. Yun ang una nilang linabas para ma-appease yung mga tao dahil matagal na naghahanap ng sino nagtatanong kung sino ba talagang mastermind sa napaka-garapal na corruption na ito sa flood control. Kaya wala silang makita na pwede nilang, siguro ang tinanong si Boying siyempre ang naisip ni Boying yung kalaban niya sa Cavite. Ito si Bong Revilla pwede ito dahil may pangalan ito pwedeng maniwala ang mga tao. Pero ang problema, kinulang sa ebidensya. Doon sa mga diniscuss ni Bernardo na hindi niya talaga hindi mapalakas ang kanyang mga statement kung na magpatunay na talaga si Bong Revilla ang tawag nito ang mastermind sa ghost project diyan sa may Pandi, Bulacan. So parang nawala yon. So sa tingin ko, nagbalak noon, ito sa tingin, opinion lang ito, sa akin lang to. Malamang yung grupo ni na Boying Rimulya at si BBM talaga ang nagplano niyan. With the encouragement from tawag nito, Boying Rimulya. Kasi nga, dahil nandyan sa sitwasyon ng politika dyan sa Cavite. So, yun ang nangyayari dyan. At ngayon, marami nagtanong, bakit biglang bumaliktad si Martin at pinag-initan ni sa kampo, so, Malitagang na, Bangag Malitagang na grupo ni na Boying Rimulya at Tubi Tiangco. Hindi ko naman masasabi kung nag-uugnayan ba ito, pero nag-uugnayan yan sigurado dahil noong pa si Tubi Tiangco ngal-ngal na kalaban dyan kay Martin Romualdez noong pa na talagang si Martin Romualdez ang nagbalak dyan para magkaroon ng maraming insertions dyan sa GAA, dyan sa Appropriations Committee ni Saldico, yan sa small committee na hindi naman daw pumating si Martin Romualdez. Nandun si Saldico, paano atin? Sino bang representative ni Martin Romualdez, di ba? Si Saldico. Kaya yun ang umatin doon. So, ngayon, makikita natin na nawabasag na talaga yung Malitagang Syndicate na itong grupo ni BBM, Tubi Tiangco at ni Boying Rimulya at yung grupo ni Tambaloslos at ni Bong Revilla. Pero kay BBM naman yan nakaatas dati. So magkaroon ng other faction yan na pamunuan ni Martin Revilla. Kasama na si Bong Revilla. Magkasama yan sila. At I don't know kung mag-a-attempt pa sila na susuporta kay BP Inday Sara.
Kasi wala silang presidential bid kung magsama silang dalawa. Sino ang bid nila? Yung grupo na yan. Sabagay, ang grupo ni Martin Romualdez, assured na yan sa suporta ng NUP. Kasi matagal na niya sinuportahan ng NUP. At marami naman nakaalon niya na isa sa mga supporters ng NUP si Rason, may-ari ng ano ba yan? May-ari ng Soler. At yung Pierre, yung mga ano dyan, mga container pier, nasaan yung ilalagay yung mga container na galing sa ibang bansa. So, yun ang grupo ngayon. So, nahati yan. Kaya nga malakas loob si Martin na lumaban dito dahil meron na rin siya mga kape. At hindi naman wala nang si BBM na tatakbo for another position. The only thing that he can do is to endorse somebody. At doon sa somebody na yan, nandiyan si na Junbic. Sino ba si Junbic? Kapatid ni Boying. Which is a big possibility. Yun ang gagawin nila. Kaya nga, pilit talaga nilang gibain si BP Inday Sara para may chance sila. Kung maalis na si BP Inday Sara diyan sa as a contender for the presidential elections, may pag-asa sila dahil nasa kanila yung pera at ang kapangyarihan sa kanila going into an election, going into a presidential election. So there's a big chance na mananalo ang bid nila kung wala si BP Inday Sara. Pero hindi naman yan ang mangyari kung wala si BP Inday Sara. Kasi sa tingin ko, magkaroon ng other option. Ayaw naman natin na mayroong pagtatakbo dito sa kampo ni BP Inday Sara na hindi si Inday Sara. Kahit na si Basti, I think medyo kung wala na talagang option, wala na talaga si Inday Sara, pwede ipalit si Basti sa totoo lang. At hindi naman pupunta sa mga bangag ang butante ng mga DDS. Pupunto rin yan doon sa mga Duterte. Yun ang mangyayari dyan. Kaya marami pang options na gagawin si BP Inday Sara kung mangyari makonvict siya sa Senado, which I doubt mangyari dahil ang numbers na napakalakas. At there's no reason naman na bubuto sila against for the conviction. What I mean is for the conviction. Dahil ano makukuha nila diyan? Si BBM hindi naman yan tatakbo. Sinong iboboto nila? Si Leni Robredo, which is a big possibility na yun ang endorse ni BBM. Yun lang. Gusto ba nila maging presidente si Leni Robredo? Sa kanila yun, gusto. Pero a lot of people ayaw kay Leni. Dahil nakita naman natin gaano siya ka-ineffective. Kahit nasabihin mo na walang bahid ang kanyang what we don't know. Kasi hindi naman siya dumaan sa isang kaso or mga investigasyon. Kaya masasabi natin yan ngayon. But later, kung merong lalabas na mga issue laban sa kanya, pwede siya magkakaso din. Itong kaso na impeachment kay BP Inday Sara, purely demolition job lang yan para masira ang popularity ni BP Inday Sara. Kaya yun ang ginagawa nila. So, yun ang laro dyan. So, itong grupo ni BBM, kasama na si Junbic, kasama si Boying Remulla, at itong mga bagong salta dyan na nasa kampo ni BBM. Siguro gagawa sila ng coalition with other parties bago
mabuo nila yung team nila for the senatorial slate nila at yung mismong kandidato nila pagka-presidente. Pero right now wala namang isang kandidato na tinutukoy na nagre-reflect diyan sa survey. Kahit na si si Tulfo, si Rapi Tulfo or Erwin Tulfo, hindi naman ganyan kaganda ang performance nila sa mga surveys. At unti-unting nabubunyag ang kanilang pag-ineffective as senators. Kikita, maganda lang yan nung una nilang ginawa na dyan sa tulong-tulong sa mga tao dyan sa radio station nila, yung mga social works na ginawa nila. Patok sila doon, yung mga pagpapayo-payo ni Rapi Tulfo doon sa mga regarding sa mga relation ng husband and wife, mga kaguluhan dyan sa barangay, yun lang. But in a higher position, kahit na yung paging senator niya, napaka-ineffective niya. Wala halos siyang ginawa na maramdaman ng mga tao, lalo na kung maging presidente siya. Kaya hindi talaga pwede pa yan si Erwin o Rapi Tulfo. Sobrang balimbing din yan kung saan ang hangin, doon pumupunta yan. So hindi magandang presidential material yan si Rapi at Erwin Tulfo. Ayun, so nakikita na natin na itong mga ginagawa nila, pang-iwas ito sa demanda later on kung maging presidente na si BP Sara. Yun ang kinatatakutan nila na mangyari. Kaya panay talaga ang gawa nila ng paraan para hindi makaapak si BP Sara sa Malacanang at maging pinuno at maging pangulo ng ating bansa. So ito na nakikita na natin yung division. Si Martin Romualdez pinipresyong 20 bank accounts, then 10 insurance policy, then meron pang ano pa ba yung mga accounts na mga investment niya, meron din pinipress yung sa meron siyang ka joint venture or ka-sosyo si Jose Rizalito Paras, na meron din ganyan na mga accounts na nakapraise sa Anti-Money Laundering Council. At yung asawa niya meron ding account na na-praise din. At dito kay Tambaluslos, ang na-praise sa kanya around 20, pero naka-joint venture din siya, naka-joint account din sila ni Yeda, yung asawa niya, sa mga accounts na yan. At bukod doon sa account ng sarili ni Yeda, ganyan karami ang account na pinaglalagyan ni Martin Romualdez ng pera sa mga walita. Pero hindi naman nila ilalagay yan dyan dahil matitrace ng EMLC yan hindi problema nila yan. Pagpunta mo sa basement dyan sa ano bang street sila sa Purvis Park ano bang street nila dyan, Nara Street. Pag punta na sa basement, nandoon yung bangko na in dollars ang pera, o naka-convert na sa dollars. Nandoon na, nakamalita lahat. Kaya walang problema sa kanila yon. At yung pera na, yung mga accounts niyan, for sure, nalinis na yan. Kung mayroong mga amounts yan nakalagay, hindi nila iniisip. At sigurado ako noon pa, hindi nila linlagay yung mga perang sinikwat nila galing sa kaban ng bayan. Ganyan kamatalino yung mga yan. Hindi mangyaring makikita ng EMLC yan dyan. So 20 days daw. So after 20 days, pag-isipan daw ng RTC kung i-extend yung press order na yan o hindi. Ba't ganyan ka-iksi? Samantala yung KOGC at kay Pastor Kibuloy hanggang ngayon hindi pa mabalik yung ano niya,
hindi maibalik yung kanyang mga accounts. So nakikita natin yung bias at injustice na nangyari kay Pastor Kibuloy. So dito pa nga lang sa press order na binigay ng ombudsman kay Romualdez. Pero sa tingin ko, totohanan na yan. Kasi nagre-react si Martin Romualdez with regard to that press order from the ombudsman. At yung pag-deny nga ng clearance niya para umalis, pero nakaalis din naman siya puntang Singapore, nagpahiwatig yun na talagang meron ng kaguluhan dyan sa loob ng administrasyon, particularly between the malitagang of Tambaluslos and the malitagang of BBM at Lisa Aranita Marcos. So nagkabitak-bitak na talaga sila, nagkahiwalay-hiwalay na sila. At lagi namang yan ang style ni BBM, dinadaan sa legal kuno, pati nga yung uli ni President Duterte na with regards to the issue of jurisdiction na hindi naman pinansin ng appellate court ng ICC. Talo. Sipin mo, hindi nila pinansin. Yung 2 years na nag-conduct ng ng investigation, wala nang problema yan. Karapatan daw yun ng mga prosecutor. Isipin mo yun. Excuse. Ang kanilang sariling rules and regulation dyan sa batas nila sa ICC ay hindi nila sinunod. So ganyan ang malungkot na nangyayari. So ito nagpapahiwatig na naghanap talaga sila ng paraan para makalusot sa kanilang mga ginagawang kapalastugan. Yan sa flood control project controversy. Kaya kanya-kanyang siraan. Excuse. Si Buyeng at saka si BBM nang gusto nilang idiin si Tambaluslos. At ito nga siguro sa sobrang niyang attack na makontrol na nila sa Saldico, sinabi niya na nahuli sa secret public at nagbumirang sa kanila yung issue ng fake news. So ngayon, ibang grupo yung kay Tambaluslos at gusto niyang lumaban, sabihin na hindi ako ang grand mastermind ang pagnanakaw dito sa flood control. So dapat sabihin na niya, huwag na siya magpatumpik-tumpik. Sabihin na niya na si Bangagang talagang totoong mastermind. Yan ang ginagawa niya. Pero kung basahin mo yung decision ng Supreme Court with regards to the budget, talagang nag-connivance, nagkausap, ang dalawa, nagkasundo ang dalawang branches ng ating gobyerno, ang executive at saka ang legislative, para gagawin yung pagnanakaw ng pera dyan sa flood control, ng mga insertions dyan sa GEA, dyan sa ginawa nilang small committee dyan sa Kongreso para nga matupad yung pag-insert nila ng mga gusto mangyari na ipa-insert ng BBM na siya ang gumawa ng NIP, pwede naman niya ilagay noon, hindi niya ginawa. Inutusan pa niya si Adrian Bersamin na yun ang ipasok. Kaya yun ang sinunod ni Saldico, 100 million. Para sabihin na hindi galing sa kanya. Kaya nag-isip na siya noon kung paano siya lulusot. So yun nangyari. Yung time na yun, doon din yung sinabi na mahiya naman kayo. Pero naka-insert na pala siya ng 100 million. O yan katindi si Bangag. Ganyan katindi. Talagang
pinag-isipan nila paano pagnakaw ng pera. Ngayon, so hati na sila. Out of fear ito na kung maging presidente si VP Inday Sara, magtuturuan sila kung sino. Hindi nila alam na ang gagawin ni VP Inday Sara. Ito lang sa tingin ko, opinion ko lang. Silang lahat huhulihin yan, kakasuhan lahat, at siguradong makukulong yan. I don't know sa case ni Saldico, pwede siya maging star witness. Kasi naman sabihin natin siya ang least involved, least guilty sa kaso na yan, pwede siya ang tatayo na witness dyan. Pwede, depende yan kung ano mangyayari sa susunod. Kaya sila ngayon talagang naghahanap ng paraan na hindi sila mahagip pagdating ng 2028. At si BBM talagang hindi na yan makatulog pag-iisip kung anong gagawing paraan. Natutuo lang. Hindi na yan sa daming haharapin niyang kaso, yung kaso pa niya dyan sa ginawa niyang insertions dyan sa GE noong 2025, napakabigat niya. Since 2023 daw 24-25 hanggang 26 meron pa rin mga insertions. Hindi naman siya ma-impeach, ilimanda lang at i-sequester ang kanyang mga ari-arian at ikulong siya. Yun ang tama na parusa para hindi na pamarisan ng ibang mga politiko. Dapat yun ang gagawin na hindi ginawa niyang kapanahonan ni Cory. Alam na nila na ang dami nag-imbestiga. Yung si Salonga sa PACC, ano ba yan? Anong naghabol sa kanya? Kalimutan ko. Basta headed by Joby Salonga, Senator Joby Salonga. Wala. Bumalik dito si Imelda, ang daming kaso. Hindi naman ma-push yung kaso para siya ay makonvicted at makulong. Ngayon pa lang, yung kapanahonan ni President Duterte, nagbaba ng kaso yung korte at nagdesisyon na ikulong na siya. At sinong pumigil? Si President Duterte. Sabi ni President Duterte, matanda na yan, ikukulong pa ba ninyo yan? So, pinigilan niya yung mga warrant. Kasi convicted si Imelda Marcos nung kaso na sinampa sa kanya. Ilang counts yun. At ngayon, irony, ang anak, kung sino yung nagpigil na ipapakulong yung magulang, nagpapalibing sa magulang, na presidente rin, na ayaw ilibing ng mga presidente noon, yan ang irony dito sa Pilipinas. Pinakulong. Dinala pa sa dahig. Buti sana kung dito lang kinulong. Kita mo yung katrayduran. At yung ngaw na dapat yan hindi ikulong dyan sa libingan ng mga bayani. Dapat yan bukayin kung ilibing man. At ginawa nilang kinalaban pa si President Duterte sa kanyang decision na tama rin naman dahil presidente yan. O kahit nasabihin mo na hindi sundalo, presidente, hindi mo ilibing mo sa libingan ng mga bayani kasi nagsilbi siya na presidente ng bayang Pilipinas. Yan ang nasa batas di sundin. O ano nangyari ngayon? Yung mga nagsisigaw na dapat hukayin yan si Kiko Matcheng. Sana ngayon sila. Di ba? Sa kampo na ng kinamumuhian nilang angkan ng mga Marcoses. Never again daw. Yung naging presidente, wala sila magawa. Kumampi na sila. Nandiyan na sila ngayon. Sleeping with the enemy. Enemy noon, pero ngayon, sweetheart na sila. Magsyuta na sila. So, yun ang nangyari dyan. At si Sharon pa, di ba, naalala nyo, nagsasabi pa na mali yung pinili yung Vice President. O dapat si Kiko daw. Di ba, naka-issue pa ng gusto. Ang dami nagalit kay Sharon noon. Samantala noon, galit na galit kayo.
Sa bagay si Sharon, si yung tatay niya, pangalan ng tatay niya, si ano, Kunita, ano yung matanda, yung nanay niya na mataba, si Eileen Kunita ba yun? Ang tatay niya ng pangalan, first name, kalimutan ko. Maraming hindi nakaalam niyan eh, yung Kunita Coliseum dyan, yan, sikat yan dati sila, Sharon dyan sa Pasay. So sila Sharon talagang mga bata ni Imelda yan lahat, nanay niya, tatay niya, bata ni Marcos yan. Pero ang napangasawa niya dilawan, kaya ganyan lang yan. So ngayon ito napaka ano rin na pangyari dahil nga ang maging standard bearer ng mga pula, itong grupo ni BBM ay si Leni Robredo. Kita mo na yan. Pero marami nagkalasan din, maalis, nag-Watson, mga dilawan yan eh. Sila ano, sino itong batang ano, kahit na si Kiko Barsagang, mga dilaw yan eh. Dati yan sa Liberal Party. At si Libeste, ang mga bata, actually ng mga bata, mga dilaw. Bihira lang ang ano, Baka Duterte sa mga ganyan, Gen Z. Kadalasan yan, mga dilaw yan. Kasi malaki ang impluensya ng mga dilaw dyan sa mga pare. Usually kasi yan sa mga Catholic school, mga religious school, na mga Catholic na are usually anti-conservative. Kaya ganyan ang nangyari dyan. So yun ang dilema ngayon ni BBM. Pati si Tambaluslos, kung paano nila yan lusutan. So si BBM gusto niyang idiin ng gusto si Tambaluslos, pero si Tambaluslos naman kaya namang kung bibigay na yan, nasa kasukdula na ang kanilang pag-away, siguradong ibulgar na naman niya ang involvement ni BBM dyan sa pagnanakaw ng malaking halaga dyan sa flood control ghost projects. So yun ang napakagandang antay natin kailan yan mangyari. Siguro kung maipit na talaga ng gusto, sasabihin niya yan. Sasabihin niya yan kung ano talagang involvement ni BBM. But sa tingin ko, isa rin sa mga opsyon na gagawin niya, lalayas na yan dito sa bansang ito. Hindi na yung papakita. Yan ang gagawin niya. Kasi yung mga pera nila daw nasa labas na lahat eh. Dinala na yung mga malita-malita, wala na dito sa Pilipinas yan. Yan naman ang the best way na gawin ng mga magnanakaw. Talagang isipti na yan. Ang ginagawa na rin ng mga Marcoses. Kaso nilagay nila sa mga US bank na later on nagkakaso sila at nagdesisyon yung bangko na i-freeze. Kaya yun ang sabi pa ng mga loyalista noon, kailangan ng dalawang presidenteng Marcos bago makuha natin yung mga hidden wealth natin dyan sa US, mabubuksan. Yan na, kaso nakapress nga ng US government na nagkaroon pa ng kaso si Bongbong doon na meron siyang contempt case na ang penalty ngayon is around $300 million na kaya nilang bayaran yan, yung mga judges na yan, kaya nila. Na ito ang paratang dito sa kaso ni President Duterte na mga sinabi ni Kaufman na ang prosecutor niyan nandoon sa Pilipinas, talagang pinaka-chief prosecutor na nagbibigay ng pundo dyan sa mga prosecutor dyan sa ICC. Nagre-react agad sila ni Claire Castro, nagawin mo na lang ang trabaho mo. Ginagawa nga kasama sa trabaho ni Kaufman ang pagbubuking sa mga ginawa ni BBM. Yan ginagawa na niya ang trabaho niya, na binubunyag niya anong nalalaman, anong mga sinabi ng mga Pilipino sa kanya. Ako sa personally, ang sa tingin ko,
mahirapan na si President Duterte na may iuwi sa ganyang klaseng bias na hustisya. And purely injustice ang ginawa. That's parang tantamount to kangaroo court na ang ICC. Kita naman natin kung gaano kalinaw yung mga explanation ni Atty. Cookman. Gaano kawalang kwenta yung mga ebidensya na presenta ng prosecution. Pero still, sila pa rin na naig. Kaya with that actuation, ganyang sign, yung korte na yan, wala na. Bias na yan. Hindi na magkaroon ng hustisya dyan si President Duterte. I don't know kung ano event ang magbaliktad sa ganyang sitwasyon. Pero sa tingin ko, tuloy-tuloy na siya nandiyan. Pero marami rin naman nagsabi sa experience sa mga suffering na nangyari sa sakripisyo na ginawa ni President Duterte, parang nakakuha na siya ng place para sa mga heroes ng ating bansa. Totoo, buhay pa siya. Ang impression ng mga tao, hero na siya. Lalo na kung hindi naman natin wini-wish. Gusto natin makauwi pa talaga siya dito. At taulayo pa natin, makita pa natin na maging aktibo na taga-taguyod ng ating pambansang mga gawain, sa kanyang mga sa experience niya, sa kanyang mga ideas, mga opinion na i-share niya sana dito sa coming na presidential governance ni Vice President Sara. Nakakatulong pa siya mga dyan sa mga delikadong mga geopolitical decisions na dapat gampanan ng presidente. Dahil nga sa experience niya, gusto pa sana natin siya makauwi dito at makatulong para sa mga tao, dahil yun naman ang sinasabi niya, na yan lang talaga ang ultimate niyang purpose na tumulong sa bansa natin sa pamamagitan ng pagbigay ng makakatotohanan ng serbisyo at walang katumbas na serbisyo, yung tapang at malasakit. So gusto natin siya makauwi, pero the way ICC is handling the case, parang napakalabo. Sana naman marami naman nagdadasal na milagro, lalabas ang isang magkaroon ng milagro para makauwi dito si former President Rodrigo Duterte. And we are praying for that. So, balik tayo dito sa kaso ni na Tambaloslos at ni BBM. Alam na ng mga tao na silang mastermind, but patay mali siya sila. Gusto pa nila magpalusot na siya ang mastermind, hindi ako. Sabi naman ni Tambaloslos, siya ang mastermind, hindi ako. Hindi nyo alam ng mga tao na kayo lahat ay mastermind. Kayo lahat ay involved. Kayong tatlo, kasama na si Saldi, kayo talaga nagplano niyan. Yan ang lumabas sa Supreme Court decision. O sa kanilang linabas na opinion, statement with regards to the parang connivance ng legislative at executive na gaguhin diyan sa bicameral report with regards to the GEE sa budget ng 2025 at 2024. Yung mga baliktad ng mga program funds na nilagay sa program, ang program nilagay sa program. Ganyan ang nakikita ng Supreme Court. At talagang dismayado ang Supreme Court. At ito, magbunsod ng mga maraming kaso laban sa kay BBM. Sigurado kung hindi siya maging presidente, hahabulin pa rin talaga siya. At sigurado ako hahabulin lahat na yan, hahabulin lahat yan. Lalo na kung si President Vice President Sara maging presidente. Kaya yun ang kinatatakutan nila. At palapit ng panahon na hindi parang mabilis ang takbo. At dito naman sa gusto lang pagpigil sa pamamagitan ng impeachment, nagkapalpak-palpak ang impeachment.
ang daming pagkakamali na ginawa. Kasi puro mga bagito yung nandyan eh. Nandyan si Rupos, iba naman, di natin malaman kung kampi ba natin o hindi. Di ba? Siyempre, pinoprotektahan din niya yung kanyang distrito. Baka hanapan din siya ng butas ng presidenteng bangag. Yun naman ang style ni BBM pag may anak ka, tulad ng nangyari kay Defensor. Dami pang ginanyan niya pagkakalaban ka. Weaponize niya, mangarahin siya ng gobyerno. Lahat na kumukontra, talagang yan ang ginagawa nila. So, antabayanan natin kung hanggang saan ang mga revelation ni ibubunyag ni Martin Romualdez at ano bang gagawin ni Boying. Kung tuluyan ba niyang diretsyon na yan sa Sandigan Bayan. Kasi yan, plunder yan. Ngayon wala pa siyang indictment dyan sa ombudsman. Ibig sabihin, hindi pa nakakita ng probable cause. Kung meron ng probable cause, yan pwede na isampayan doon sa Sandigan Bayan at mag-issue ng warrant ang Sandigan Bayan na plunder yan, di walang bail yan. Kaya sa tingin ko, yun ang dahilan na gusto talagang lumabas na nakalabas na si Martin Romualdez. Baka biglang i-pass break yung warrant niya. Kaya playing safe na lang siya. So yun ang pangyayari. So ito, nakita na natin yung grupuhan o kampihan, si Boying, si Bangag, si Lisa, si Pobichanko, yung mga grupo na yan, tsaka yung mga sekretary, sekretary ng mga departamento dito sa executive, siyempre kay BBM lahat yun. Dito naman sa kabila, yung grupo ni Bong Revilla, ni Tambaloslos, ang yung NUP, sina Rason, at yung mga ibang itong mga malita congressman, hindi malaman kung saan sila kakampi ngayon. Dahil nag-away na yung dalawa nilang amo eh. Nasa gitna sila. Pwede rin di na lang sila kakampi. Kasi kung isyuhan sila ng warrant, ngayon nga nagtaka ako ang hindi sinampahan ni Boying yung mga congressman na involved dyan. Sabi niya 24 nga sinabi niya na magkawarrant. So siyempre kung iwawarrant niya yan, kakampihan kay Tambaloslos lahat. Dito yan sa side ng Tambaloslos. Kakalabanin nila si BBM. Yun din ang problema ngayon dyan sa impeachment. Kung sabihin na kung sampahan nyo kami, hindi na namin ituloy itong impeachment. Yun ang hindi niya na once na sampahan, isama sa plunder case na dyan sa pagbigay ng warrant dyan sa mga congressman na yan na nag-hearing dyan sa Committee on Justice, halos lahat ng mga saan sila kakampi ngayon? Itutuloy pa ba nila yung impeachment ng BP ni Sara? O kaya napakahirap ng sitwasyon ng mga members sa Committee on Justice, yung mga congressman na tumanggap ng malita. Kasi nag-away na yung dalawa, si BBM at saka si Martin Romualdez. Kung sampahan sila ng kaso ni Boying, isama yung mga 24 congressman na yan, saan sila kakampi? Siyempre, alis sila kay BBM. Kasi may sila kasama sila sa demanda. Ngayon, kung isa sa mga kondisyon, sige, hindi na lang ituloy yung mga demanda na yan. Ituloy na lang yung impeachment. Pilitin nyo na makonvict siya, masampa niya yan. Kaso, maisip din nila BBM, wala palpak din yung ginawa ng mga to mga congressman na to. Sasabit yan sa Supreme Court. Kaya, isama na yung mga yun para makita ng mga tao na talagang may ginawa tayo. Yun ang delikado talaga mga congressman. Kaya nasa sitwasyon sila na napaka parang wala kang mabalingan kung saan ka pupunta. Punta ka sa kanan, mayayari ka. Punta ka sa kaliwa, yari ka rin. Kaya yun ang resulta ng malita.
yan ang bawi na dapat masanin ninyo yung problema na yan. Aside from the fact na mga tao, ano na kayo, markado na kayo. Markado na kayo. Whether sa district ninyo, yung mga kalaban nyo yan, yung mga bagong tatakbo na congressman, nakakalabanin ka. Kakalabanin ka as congressman dyan sa distrito mo. Meron ng panglaban sa iyo. Meron ng pangbato sa iyo. Yung pagpirma mo, yung pagtanggap ng balita. Dahil nga, yan sa flood control. So, yun ang dilema. Ang pag masyadong magulo ang pag-iisip kung anong gagawin. Hindi alam kung anong gagawin dahil kung pupunta ka sa kanan, yan ang mangyari. Kung pupunta ka sa kaliwa, yan ang mangyari. Kung didiretso ka naman, puro bangin ang destination mo. So, yan ang sa tingin ko nagpatagal dyan sa pag-issue ng plunder, warrant of arrest, cases against this congressman dyan sa ombudsman ni Boying Remulla. So yun ang iniisip na problema ngayon kung paano i-resolve yan. So, medyo mahaba na itong discussions. Salamat sa pagdalo ninyo at pakinig dito sa Justin Talk News Page. Maraming salamat doon sa mga unang dumalo dito, first time na mga viewers, and I hope you will subscribe Justin Talk News Page dito sa mga kuro-kuro natin. At gusto kong sabihin na ito ay opinion ko lang at mga teorya lang natin at mga observations natin, mga analysis natin sa mga pangyari with regards to political events that are unfolding daily dito sa ating bansa na nakapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino. At salamat din doon sa mga OFWs. I hope you will keep safe always. Alam naman natin hindi pa tapos ang kaguluhan dyan sa Middle East at medyo may ceasefire pa at I don't know kung matutuloy ba ang ceasefire na yan dahil nagmamatigas ang Iran. Hindi natin malaman kung alam naman natin kung wala na talagang mapuntahan yan, talagang magkaroon ng pangungumba ulit ng IDF, yung Israeli Defense Force saka yung US Air Force dyan at may component na ng land invasion dahil ang daming Marines na nakapaligid dyan, almost 50,000 personnel, mga sundalo, klase-klaseng mga division na nandyan, halo-halo na nandyan na at 3 aircraft carrier na nandyan sa Indian Ocean fronting the Hormuz Strait. Kaya expect natin na magkaroon ng bombahan ulit yan. But meron namang option ngayon ang mga oil companies that pwede ka na bumili sa US doon sa Texas, pwede ka bumili, may mga refineries doon at dito sa New Orleans banda maraming refinery refine nila na crude oil from Venezuela na pwede kang bumili dyan. Bumili ka sa Texaco, Exxon, Conoco, dyan na lahat. So medyo nabawasan ang problema sa presyuhan pero sa atin patuloy pa rin kasi walang ginagawa ng ating Pangulo. Wala. Puro lang walang konkretong ginagawa. Until now, ilang na ba? 2 buwan na ganitong sitwasyon. Wala pa rin mahanap na solusyon. So yun ang problema. So I hope you will come on my next medyo lang tayo ngayon, medyo malumanay lang ng konti dahil this is a Sunday and I know na maraming nagpapahinga. So magpapahinga na rin tayo. Okay. So maraming salamat sa pagdalo ninyo and I hope you will visit again Justin Talk News Page and continue patronizing Justin Talk News Page. Maraming salamat at good afternoon sa inyong lahat. Salamat po at God bless.